Sa isang maliit na baryo nakatira si Katrina, isang simpleng dalaga na ulila na sa mga magulang. Pinalaki siya ng kanyang tiyang si Linda, ngunit hindi ito mabait. Para kay Linda, pabigat si Katrina. Kaya isang araw, ipinagbili niya ang dalaga sa isang mayamang bilyonaryo kapalit ng malaking pera. Ang akala ni Katrina, gagawin siyang katulong ng Don. Subalit isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Tahimik ang gabi sa baryo nang marinig ni Katrina ang malakas na kalabog mula sa kusina. Nasa maliit na silid siya at naglalaba ng kanyang damit. Ngunit napatingala siya nang marinig ang boses ng kanyang tiyang si Linda, malakas at puno ng tuwa. Minsan lang niyang makita ang tiyahin na ganun, kaya't agad siyang kinabahan. "Salamat talaga Don Ismael. Malaking tulong to sa akin," narinig niyang sabi ng tiyahin. Napakunot ang noo ni Katrina. Sino ang kausap nito? Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip mula sa pintuan. Halos mabitawan niya ang basahan sa kanyang kamay nang makita ang makapal na sobre na inabot ng isang matangkad at matabang lalaking naka-Amerikana. May kakaiba sa itsura nito. Malaki ang tiyan, malalim ang peklat sa pisngi at malamlang ang mga matang parang ayaw ngumiti kailanman. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit agad siyang kinilabutan. "Walang anuman. Siguraduhin mo lang na handa na siya bukas. Isasama ko na siya," malamig na sabi ng lalaki bago tuluyang lumabas ng bahay. Ang malalaking yabag nito ay umalingaw-ngaw sa sahig na kahoy. Agad na lumapit si Katrina sa tiyahin. "Tiya, sino po yun? At ano yung pera na binigay niya?" Nanginginig ang kanyang tinig. Umikot si Tia Linda at ngumiti ng mapait. "Wala ka nang dapat alalahanin. Sa wakas, may halaga ka rin. Hindi ka napabigat dito sa bahay na to." Nanlaki ang mga mata ni Katrina. "Anong ibig niyo pong sabihin?" "Binenta na kita, Katrina." Diretsyong sagot ng tiyahin, sabay tagilid ng labi. "Pinagkasunduan na namin ng Don. Simula bukas, susunduin ka na niya. At doon ka natitira sa kanya." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Katrina. Ang puso niya biglang kumirot, para bang sinugatan ng paulit-ulit. Benenta siya? Na parang walang halaga? Aniya sa sarili. "Tiya, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Hindi ako kalakal na basta niyo nalang ipagbibili." Halos mapasigaw siya sa sakit at galit. Ngunit ngumisi lamang si Linda. "Wala ka nang magagawa. Sino ka ba? Isang ulila na wala namang direksyon ng buhay. At least ngayon may silbi ka. Malaking binayad ang Don para sa'yo. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa." Napahawak si Katrina sa puso niya. "Anong gagawin niya sa akin? Katulong ba? Alipin? Hindi ko na problema yon." Malamig na tugon ng tiyahin. Sabay lingon sa sobre ng pera at mabilis na inilagay iyon sa aparador. "Basta bukas, aalis ka na rito. Huwag ka nang umangal. Mas mabuti pa nga kaysa maghirap ka dito habang buhay." Gusto mang sumigaw ni Katrina, parang nanigas ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatakbo. Sa murang edad, nasanay na siyang maliitin at abusuhin ng tiyahin. Ngunit ngayong gabi, ibang klase ang sakit. Dahil hindi na lang siya pinagkakaitan ng pagmamahal, kundi ipinagbili pa na parang wala siyang halaga. Habang nakahiga siya ng gabing yun, hindi niya mapigilang umiyak ng tahimik. Sa bawat patak ng luha, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Ano ang magiging kapalaran ko sa kamay ng lalaking yun? At sa kaibuturan ng kanyang puso, may matinding kaba. Dahil bukas, magsisimula ang buhay niya bilang isang alipin ng kapalarang hindi niya pinili. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinagsalitaan na si Katrina ng masasakit ng kanyang tiyahin. "Bilisan mo! Ayusin mo sarili mo! Baka isipin ng Don na wala kang breeding." Tahimik lang siyang sumunod. Isinuot niya ang lumang bestidang iniabot ni Tia Linda. Medyo maluwag at kupas na ang kulay. Ngunit iyon na lang ang pinakamaayos na damit niya. Habang nagsusuklay ng buhok, nanginginig ang kanyang mga kamay.
Pakiramdam niya ay isinasama siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakabalik. Isang malakas na busina ang nagpagulat sa kanilang dalawa. Sa labas ng maliit na bahay ay huminto ang isang mahabang itim na limousine. Kumalabog ang puso ni Katrina. Sa lahat ng sasakyan na nakita niya, iyon ang pinakamalaki at pinakamamahalin. 2 bodyguard na nakaitim ang bumaba at dumiretso sa kanilang pintuan. Miss Katrina, malamig ang tinig ng isa. Napatango siya kahit nanginginig ang tuhod. At doon niya muling nakita si Don Ismael, nakaupo sa loob ng sasakyan, nakatanaw mula sa bintana. Muli niyang nasilayan ang matalim na mata nito, ang peklat na halos dumaan mula pisngi hanggang leeg, at ang malamig na ekspresyon na tila walang pakialam sa mundo. "Yan na siya," sabi ni Tia Linda, sabay tulak kay Katrina palapit. "Magaling yan, Don. Marunong maglaba, magluto at higit sa lahat, masunurin." Namilog ang mga mata ni Katrina. "Tia!" Halos pasigaw niyang protesta. Ngunit walang pakialam si Linda. Nakita pa niya itong ngumisi habang inilalagay ang sobre ng pera sa kanyang bulsa. Isang bodyguard ang kumuha ng maliit na bag ni Katrina. Naglalaman lamang iyon ng ilang pirasong lumang damit at paborito niyang kwaderno. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Bago siya tuluyang makapasok sa limousine, nilingon niya ang kanyang tiyahin. Umaasang makikita man lang ang bakas ng awa sa mukha nito. Pero ang nakita niya lang ay kasakiman. Pag-upo niya sa loob, agad siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Tahimik na nakatingin sa kanya si Don Ismael. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tumingin pabalik o iwasan ng mga matang iyon na tila nakatatak sa kanyang kaluluwa. "Simula ngayon, bulong ng bilyonaryo. Malamig ngunit malinaw. Wala ka nang uuwian kundi ang bahay ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Nanlamig ang buong katawan ni Katrina. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ibig bang sabihin, hindi lang siya basta katulong? What do you mean? Mahina niyang tanong. Halos pabulong. Ngumiti ng bahagya si Ismael. Ngunit iyon ay isang ngiting halos hindi makita. "Malalaman mo rin sa tamang oras." Habang tumatakbo ang limousine palabas ng baryo, nakatanaw si Katrina sa bintana. Iniwan niya ang lugar na kinalakihan niya. Kahit puno ng sakit, iyon pa rin ang tahanan niya. Ngayon, papunta siya sa isang bagong mundo na hindi niya alam kung madilim ba o paraiso. At sa bawat pag-ikot ng gulong, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Ano ang kapalaran ko sa piling ng lalaking ito? Habang patuloy na tumatakbo ang limousine, hindi mapakali si Katrina. Minsan, pasulyap-sulyap siya kay Don Ismael. Ngunit agad din niyang iniiwas ang mga mata kapag nahuhuli itong nakatingin sa kanya. Tahimik lang ang lalaki. Parang bato na walang emosyon. Ilang oras ang lumipas bago huminto ang sasakyan. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at halos mapamanga siya sa nakita. Isang napakalaking mansyon ang nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Ang gate pa lamang ay gawa sa bakal na may ukit na tila ginto. At sa paligid ay mga hardin na puno ng imported na bulaklak. Ang mga ilaw na kapaligid ay tila mga bituin na kumikislap sa dilim. "Diyos ko," bulong ni Katrina. Halos hindi makapaniwala na may ganitong bahay sa buong Pilipinas. Lumabas ng sasakyan si Ismael at sinenyasan siya. "Halika na, Katrina." Nanginginig ang mga paa niyang lumakad papasok. Binuksan ng mga bodyguard ang malaking pintuan at agad siyang sinalubong ng loob ng mansyon na mas kahanga-hanga kesa sa labas. Marble ang sahig, nakasabit sa kisame ang chandelier na puno ng kristal at sa dingding ay mga painting na halatang milyon ang halaga. Pakiramdam ni Katrina ay wala siyang karapatang tumapak doon. Isa lang siyang ulila, isang simpleng dalaga mula baryo. Ngayon ay nasa palasyo na parang panaginip. "Simula ngayon, dito ka natitira.
Malamig na sabi ni Ismael. Napatingin si Katrina at naguguluhan. Dito po? Pero anong gagawin ko rito? Katulong po ba ako? Napatingin sa kanya si Ismael. Diretso at seryoso. Hindi kita binili para maging katulong. Binili kita para maging asawa ko. Parang nagwala ang puso ni Katrina sa narinig. Asawa? Halos pasigaw niyang sagot. Napaatras siya ng isang hakbang. Oo, tugon ng bilyonaryo. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Matagal ko ng desisyon to. Hindi ako naniniwala sa mga babaeng lumalapit sa akin dahil sa pera o muka. Kaya pinili ko ang isang tulad mo. Isang dalagang walang pakialam sa yaman. At ngayon, ikaw magiging asawa ko. Namutla si Katrina. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba't alipin na siya sa tiyahin? Ngayon asawa naman ng isang estrangherong halos hindi niya kilala. Pero, hindi ko po kayo mahal. Mahina niyang sagot. Halos pabulong. Bahagyang ngumisi si Ismael. Ngunit malamig pa rin. Hindi ko hinihingi ang pagmamahal mo. Ang kailangan ko lang ay presensya mo. Ang kasal na ito ay kontrata. Huwag mong isipin na may karapatan ka pang tumutol. Natahimik si Katrina. Pakiramdam niya'y tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang pilit na kumakatok. Bakit siya? Bakit hindi ibang babae? Habang umaakyat sila sa hagdang marmol patungo sa silid na inilaan para sa kanya, naramdaman ni Katrina ang bigat ng kapalarang pinilit sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang kaba sa kanyang puso. Isang kaba na hindi lang takot, kundi isang misteryosong damdamin na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, maagang nagising si Katrina. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Sa loob ng silid na inihanda para sa kanya, malambot na kama, gintong kurtina at mabangong paligid. Pakiramdam niya ay para siyang prinsesa. Pero sa kabila ng marangyang paligid, nakahimlay siya na parang bilanggo. Nang bumaba siya sa hapag, naroon si Don Ismael. Naka-Amerikana ito, seryoso at nakatitig sa dokumentong nasa mesa. Tinanguan siya ng isang katulong para umupo. Umupo ka, malamig na wika ni Ismael. Tahimik na sumunod si Katrina. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam kong naguguluhan ka pa rin, panimula ng bilyonaryo, kaya papaliwanag ko na ngayon. Inilapit niya ang isang makapal na folder at binuksan iyon. Nakita ni Katrina ang mga papeles na puno ng pirma at mga legal na selyo. Ito ang kasunduan ng ating pag-aasawa. Simula ngayong araw, ikaw ay opisyal kong asawa. Sa papel, sa batas. Pero huwag kang mag-alala, sagot ni Ismael habang diretso ang tingin sa kanya. Hindi kita gagalawin nang wala kang pahintulot. Hindi ako mababang babae. Napasinghap si Katrina. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Bakit ako? Maraming babaeng mas maganda, mas mayaman, at siguradong gugustuhin ko yung pakasalan. Mahina niyang tanong. Umangat ang kilay ni Ismael. Dahil lahat sila, pera ang habol. Alam kong iniisip mo rin yan tungkol sa akin. Na isa akong pangit na bilyonaryo. Wala akong pakialam. Mas gusto kong piliin ang isang babaeng walang intensyon kundi mabuhay lang. At yun ay ikaw. Nabigla si Katrina. Hindi niya alam kung maiinsulto ba siya o maaawa. Pinipili ba siya nito dahil wala siyang halaga sa mata ng mundo? Itinulak ni Ismael ang papeles sa harap niya. Kung gusto mong makaalis dito, pumirma ka. Pero tandaan mo, wala kang babalikan. Ang tiyahin mo nagbenta sa'yo, wala na siyang pakialam kung saan ka magpunta. Dito lang ang magiging tahanan mo. Napayuko si Katrina. Tumulo ang luha ng kanyang pisngi habang nakatitig sa hawak na ballpen. Ang isip niya naglalaban. Tatakas ba siya? O mananatili sa mansyon bilang asawa ng lalaking hindi niya mahal? Magkakaroon ba ako ng kalayaan? Nanginginig niyang tanong. Tahimik si Ismael sandali bago tumugon. Oo, Katrina. May kalayaan ka. Pero sa loob ng pader na to,